nasa seven main topics po ang ating itatalakay. At nandito tayo sa fourth public ministry of Jesus from second to third Passover. So ano yung 7 main topics na yon? First topic is about Jesus' boyhood from 0 to 12. Tapos na po yan. And then inauguration of Jesus' public ministry. Yun yung ikalawa. Natapos po natin yan. And last session natin, yung public ministry of Jesus from first to second Passover. Yung panahon na siya po ay pumunta sa templo at siya po ay pinagtutumba niya yung mga ano po doon, mga lamesa ng mga mangangalakal at nagpapalitan ng salapi. So, ngayon po, it's all about the public ministry of Jesus from second to third Passover. And sa mga susunod, ministry from the third Passover to the beginning of the last Passover week ending with crucifixion, and yung last natin, resurrection, appearances, and ascension. So, nasa 36 events ang tatalakayin natin po ngayon. At sa 36 events po na ito ay parang fast track lang dahil nga ito ay about the life of Christ. Parang titignan natin talaga yung pagkakasunod-sunod. No? Dahil ang Matthew and Mark, hindi talaga sila chronological order. Luke is somewhat talagang mas medyo maayos yung mas organized yung chronology noon. At yung John naman, syempre dahil hindi siya part ng synoptic gospel, it is a spiritual gospel sa pag-aaral ng ano po yan, New Testament survey, tatalakay po yun. At meron siyang unique na pagkakasulat. So start na tayo. The public ministry of Jesus from second to third po ito. First to second pa rin ang nakalagay doon. Second to third na ito. So I have to edit this one. So far, Jesus had spent most of his time in northern part of the country. At yun po yung napaliwanag natin last time. So with only short periods on visit to Jerusalem. Then after spending the first Passover on his public ministry in Jerusalem, he returned home once again. So during the year between the second Passover to the third, the Lord will minister exclusively. So exclusive po ito in the area of Galilee, near in his original home and homes of many of his apostles. So doon siya umikot sa mga dito iikot yung kwento sa lugar kung saan nakatira din yung mga apostol. So we pick up the story from the point where he was at Cana in the north and returns to Jerusalem for a brief story during the second Passover. After which he will return northward again. So there are 36 events, tulad nga ng sabi ko kanina, recording during this period. So most are described by Matthew, Mark, and Luke. So with John providing the story for the first incident and sharing a description of the last three. And ito na po yung ika-33rd. Last time natapos natin 32nd. Ito na yung 33rd. So Jesus attend the second Passover. Tulad nga ng pumunta ulit siya sa Passover na yon at his first appearance in the temple, Jesus affected the crowds with his zeal. So he cleansed the temple and with signs and teaching. Then the priest saw him as a nuisance and tried to get rid of him by confronting him. So kinonfront nga siya. So the second Passover appearance infuriates the Jews because he does two things. Dalawang ginawa niya eh. Kaya parang nag-rise up yung kanilang parang yung damdamin nila na nagseryoso sila na kontrabida sa atin tong taong to Bagamat maganda ang kanyang ginagawa, is healing the sick, pero nung panahon na nagpagaling siya nung Sabbath day, in order to pick up his pallet and go home. So yung tao, ito yung tao na yun, yung sa Pool of Bethesda. So hindi na nakalagay dito na ito ay sa Pool of Bethesda. Pero ayan, sa John chapter 5 verse 1 to 47 yung kwento na po na yan sa Pool of Bethesda.
So he heals a man on the Sabbath and orders him to pick up his pallet and go home. Dahil sinabi siya, ano bang mas madali? Yung kunin yung kanyang pinaghigaan o sabihin malinis ka na, lumakad ka, and you are whole. So they accused him of sinning because he had healed in the temple of all places on Sabbath. So this was work. So Jesus gave, kasi yung healing work yun bawal nga mag-work sa Sabbath, di ba po? And nakalagay, this was work. So Jesus gave the main instruction to carry his pallet. At sinabi nga niya yun. So yun nga, that was work. So in his preaching, he equates himself with God. Parang sinabi niya kasi na nagkakapagpatawad din siya ng kasalanan, ay parang Diyos na itong taong to. And actually, yung ganong uri ng pananaw, it is punishable by death. So, if untrue. Diba? So, his position has gone from challenger and nuisance to enemy and threat. Ang problema, wala silang mapatunayan o maibatong mali sa mga sinasabi ni Jesus Christ. Kaya lalong nagra-rise up yung damdamin nila. Kumbaga sa lalagyan o kaya bulkan napuno na, at nung panahon na naipako nga siya sa krus ay yun yung pagputok talaga o pagsabog ng bulkan, yung sama ng loob ng mga Pariseo. Doon nila nailagay. So John says that they began seeking ways to kill him so that he was now in danger if he stayed in Jerusalem. So yun nga yung nangyari. At sinabi rin niya po ito sa kanyang mga disciple na he's in danger if he will stay in Jerusalem. And then after that, he returned to Galilee. In Luke chapter 4, verse 14 to 30. At ito maganda yung lesson din itong kwento ni yung gumaling sa Pool of Bethesda. Kaya basahin po natin yan sa ating bahay. John chapter 5 verse 1 to 47. And Luke chapter 4 verse 14 to 30, after that, so Luke only begins this section with and without connecting it to other events. Kasi kay Luke lang nababasa yung citation na ito. Same as kay John, yung sa Pool of Bethesda, yung healing of this yung man na ito na paralyzed. Only in John chapter 5 verse 1 to 47 lang mababasa. So hindi siya mabasa sa ibang synoptic gospel. So, but the information contained matches in other information in Matthew and Mark for this time frame. Jesus rejected in Jerusalem at nireject nga siya doon and returns to the north once again. And he goes into his hometown in Nazareth to preach. At ang pinreach po niya doon ay yun nga yung Isaiah. So he also begins to declare his true identity by telling them that a passage in Isaiah concerning the Messiah referred directly to him personally. Syempre ikaw ba naman alam ng ibang tao kung saan ka galing. And then itong mga Pariseo, dahil bihasa sila sa Biblia, bigla na lang may isang susulpot na mga ngaral. Kung nasa side ka ng mga Pariseo, may sumulpot na isang mga ngaral, tapos i-claim niya yung nasa Bible. Kasi kung sa panahon ngayon yun, talagang hindi nakatanggap-tanggap. Sa panahon nila, kumbaga, kung ano yung feeling natin ngayon na, halimbawa, ito nga, yung merong ang free theological na sinasabi nila na na learning. Pero may kinote sila sa verse na siya yung tinutukoy doon sa Revelation 10:10 at 11 na may magra-rise up na ipapahayag mo muli, sabi kay John. So paano niya may ipapahayag muli? Patay na si John. So merong second John na tinatawag. At syempre tayo na mga Kristiyano, alam natin na wala nang second John, wala nang second Jesus. Kahit second Isaiah pa o Elijah, wala na. 'Di ba? Kaya parang ganun na lang din yung pag-rise up natin. So, how much more nung panahon ni Jesus Christ sa side nila, 'di ba? Kaya mahirap talaga na kung uunawain natin sa sitwasyon din ng mga Pharisee at that time, they are preserving what they know, right? Ang problema,
pinapaliwanag na nga rin ni Jesus Christ na siya nga talaga yon. Pero hindi nga siya tinanggap, kaya pinaalis siya sa Jerusalem. So his people are amazed since they see him only as a hometown boy. But when he insists that this is the truth and that if they don't accept it, it will go to the Gentiles. Yun ang sinabi niya kasi kapag hindi tinanggap ng mga Hudyo, ng kanyang kababayan, ng mga taga-Jerusalem, mapupunta ito sa mga di mananampalataya. So another new development in his preaching yon. Wala namang binabanggit doon sa Old Testament unless meron ding may mga point talaga na pinakita ni God na gracious siya, katulad ng pagliligtas niya sa Nineveh na bagamat makasalanan, they are not Gentiles, they are not Jews, but they are Gentiles, they are not part of Israelite nation or Israel nation, but God shows His grace to that city sa Nineveh. So they too become angry and try to mob him. Yun nga, parang talagang sinundan siya, atakihin siya talaga, babatuin siya. So he escaped their attack and leaves the town. Yun nga ang kanyang ginawa. Kaya may talagang hindi pa panahon eh. Hindi naman sa hindi naman sa natakot siya, no? Kaya kung bakit niya tinakasan. Kasi talagang hindi pa niya panahon at alam niya kung anong din ang gagawin niya. So ito naman pumunta siya sa Capernaum. Meron siyang nasalubong dito. And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath day. Video siya. Sige, panoorin natin. Merong isang nakikinig din sa kanya, inaalian siya ng demonyo. And in the synagogue there was a man which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace and come out. Ayun nga, itinumba siya. Sabi doon sa Tagalog, itinumba siya o inihagi siya. Pero hindi siya nasaktan. The devil had thrown him in the midst. He came out of him and hurt him at napalaya nga siya. So mabuti pa nga yung mga espiritu na masasama, talagang kilala nila kung sino si Jesus Christ. Pero yung mga unbelieving, yung mga Pariseo, and they come out. And the fame of him went out into every place of the country around the world. Doon nga nagtaka yung mga tao. Sino ito na kahit mga demonyo ay nauutusan niya mapalayas o na may authority against sa mga evil spirit. So after ng rejection na sa Nazareth, he goes to his adult home in Capernaum at the north side of the lake and settles there. So here, he teaches and perform a miracle. Ito nga yun. But there are people na na-amaze. But here, the people are amazed and spared the knowledge of him. Nakinig talaga sila. Throughout the nation, helping the spread of his ministry. Kaya pakalat na ng pakalat. And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days, and they were astonished at his doctrine. For his word was with power. And in the synagogue, there was a man, ayun na nga yun, with unclean devil or spirit, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone. Lisanin mo kami, iwanan mo kami. So what do you have to do with thee? Anong gagawin mo sa amin? Anong pakialam mo sa amin? Parang ganun eh. Ikaw, Jesus na taga-Nazaret, art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. So Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace and come out of him. So minsan, kahit may katotohanan pa, ito ang parang lesson ko dito kahit nagsasabi pa ang isang tao ng katotohanan, pero yun nga, hindi deserving yung tao na magsabi nun, si Lord ay ayaw niya. Papatahimikin niya yon, di ba? Kaya hindi deserving kasi ang demonyo na magbanggit ng mga bagay na may kabanalan din patungkol sa Panginoon, dahil mas lalong parang ang hirap nga paniwalaan yung demonyo sinungaling at sasabi ng totoo, parang mahahaluan siya.
Kaya pinatahimik niya, "Hold thy peace, come out of him." And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. They were all amazed and spake among themselves, saying, "What a word is this? For with authority and power he commanded unclean spirit, and they come out. And the fame of him went out into every place of the country round about." So kumalat sa buong Capernaum, sa buong city ng Galilee. So yung Capernaum ang province niya, and Galilee yung pinaka-city. So sa 36 na tayo. After that, pumunta siya sa bahay ng mother-in-law ni Simon or ni Pedro. At mababasa to sa Matthew chapter 8, 14 to 17, Mark chapter 1, verse 29 to 34, and Luke chapter 4, verse 38 to, bakit 38 to 4? 41, ayan, 38 to 41 lang, sorry. So this event come close together and are hard to put in order. Oo, kasi magugulat ka kay Mark, nasa bungad lang siya eh. Parang na misplace pagdating kay Mark. Kumbaga ay napangunahan na niyang sabihin yon bago yung ibang mga kwento patungkol kay Jesus. Kaya isa sa mga hindi chronological order talaga yung Book of Mark. At ganun din kay Matthew. Bakit si Matthew ay hindi chronological order? Kasi siya ay tax collector, mahilig siya sa pagko-collect or pag-organize na, halimbawa mga parable, pinagsama-sama niya yung parable, and then yung mga stories, pinagsama-sama niya about the kingdom of God, pinagsama-sama niya. Kaya makikita nyo parang yung Matthew is more on about collection. And yung mga prophecy, yun yung mga nauna sa chapter 1. At ang pinaka-entrada talaga niya is genealogy. So talagang ganun yung style niya. Dahil siya ay tax collector, ganun ang gift niya, ganun ang ginawa niya sa kanyang compilation. So ang Matthew is a compilation of story of Jesus Christ. Kaya mas inilagay si Matthew sa umpisa kahit hindi siya chronological instead na si Luke. Bakit? Kasi si Luke, bagamat may genealogy yung Book of Luke, wala siya sa Luke chapter 1. Ang inuna sa Luke chapter 1 ay yung story talaga ni John the Baptist at saka ni Jesus Christ. And then tsaka lang sinabi yung genealogy niya. So, yun po. So at this point, so this event come close together and hard to put in order since the writer tells the story differently, iba-iba yung expression nila or literature o yung pagsusulat nila, yun yung literary type ang tawag. So he preached and healed at Capernaum, yun yung kanina, and then now healing about Simon's mother-in-law and yung calling ng apostle. Parang itong tatlong ito, sa Matthew, Mark, and Luke, parang naghalo-halo sila, kaya yan yung may problema sa pagko-chronologize kung alin ang nauna sa tatlong yan. Yung preaching and healing at Capernaum, healing Simon's mother-in-law, and call to the apostle. Kaya may mga nakita ko na ibang Life of Christ or ibang mga commentaries na itong tatlong ito na hindi talaga siya may ayos kung ano yung first at kung ano ang last sa tatlong yan. So bagamat hindi natin talaga ma-finalize pa kung alin dyan ang nauna sa tatlo, at least pinagdikit-dikit na lang silang tatlo o pinagdikit na lang natin sila, pinagsunod-sunod natin silang tatlo. So however, Mark says that immediately after leaving the synagogue, so dahil sinabi yun ni Mark na umalis siya sa synagogue, siyempre katuturo lang niya doon sa synagogue at nagpagaling ng may sakit o inaalihan ng demonyo. Therefore, mauuna yung healing from the synagogue at Capernaum. And he went to Peter's house and Jesus healed his mother-in-law. And many rich who sought him out. So this event leads to the next in logical order. At hinuli natin yung call to apostles. So ito yung pinakamalapit sa pagiging yung form ng pagkakasunod-sunod niya. So ito nga yung sumunod sa tatlo. Number 37 natin, the call of Simon, Andrew, James, and John. Actually, they were called na
No, tinawag na sila, kasama na sila, pero hindi sila full-time at that time. No, hindi sila full-time na may mga sumasama, may maiiwan, may kailangan na niyang mag-move out sa north. So bababa na siya. Magmi-ministry din siya dito sa bandang ibaba. Kaya ang ginawa niya, he called them out. Ito na yung pag-full-time din nila. So Mark is out of sync with his account. Dahil nakalagay yan sa Mark chapter 1 verse 16 to 20. So but his gospel is a series of snapshot of Jesus Christ. So not meant to follow a precise chronological order. Bagamat totoo, but it's not chronological. So unlike Luke, who is a historian, dahil si Luke po ay doctor at historian, syempre, yung pag-organize niya ay pagko-chronology. Si Matthew, bagamat siya ay organized din, pero pagko-collect o collectively ang kanyang organization. Ito naman, chronologically ang kanyang organization o pag-organize sa pagsulat. So magkakaiba ng literary style. So after the powerful preaching followed by the miracles, even a miracle done for the apostles themselves, so Jesus shows them where to find the huge catch of fish. Yun na nga, sinabi yun. And then the Lord takes the opportunity to call 4 men into full-time ministry. So up until this time, these men have continued their work as a fisherman, di ba? Alam na naman natin yon na ayun nga, gumawa ng himala si Lord sa kanila, na malakaya sila, ngunit wala pa ring mahuli. Until such time na ayun nga, naranasan nila yung himala ng Panginoon, and then talagang challenge na sila, na iwan na nila lahat yung kanilang ginagawa. So up until this time, these men have continued their work as a fisherman and followed Jesus as disciples. But now, Jesus calls on them to leave everything, to be with Him full time. So now, their training as apostle will begin in earnest. At ayun na, kailangan sumunod na sila as disciple. Kaya ang discipleship talagang mas maraming honoring sa time pagdating sa prioritization ng ministry, at mas na i-compromise dapat yung mga bagay sa world kaysa yung sa ministry. Halimbawa, yung tulad nga nung yung patay, i-bury, hayaan mo yung patay ang libing sa patay. Di ba ang hirap yun? Kung disciple ka, tas challenge ka ng ganun. Kaya medyo mahirap yon. Kaya minsan may mga kasundaluhan din tayong nasa field, at kung mamatay man yung kanyang magulang, pero panahon na nasa field siya, hindi siya pwedeng uuwi. He must honor his commitment. So ganun din sa pagiging disciple ni Jesus Christ. We are honoring our commitment talaga. So number 38, circuit preaching through Galilee. So nagpaikot-ikot nga siya doon. Kaya nang sabi natin kanina. And in Matthew chapter 4, verse 22 to 35, dyan po mababasa yung circuit niya, yung pag-ikot niya. In Mark chapter 1, verse 35 to 39, and Luke chapter 4, verse 42 to 44. Sabi, once Jesus has his disciples called, they set out on a preaching tour of the region. So sama-sama na sila at that time. So his miracles and teaching, as well as the news of his activity in Jerusalem, had caused a great interest in the north. So parang nagra-rise up na yung popularity niya doon. Meron na siyang mga kumbaga sa social media, nagba-viral na si Jesus Christ at that time. And Jesus begins the training process of his newly called apostles. So by taking them along on the speaking tour that he had up until this point. So he done largely on his own. So, Jesus loves to pray alone in solitary place. At ito, sa Matthew chapter 4 verse 23, yun po atang sabi dyan, or Luke 4:42 na sinabi doon, si Jesus ay pumunta sa isang tahimik na lugar or solitary place, yung sabi doon sa King James. At doon siya nanalangin. Mag-isa lang po siya. Mag-isa. Madaling araw nga ang sabi doon madaling araw. So, yun po.
And the Jews believed that when the When Messiah Jesus came down from the mountainside, large crowds Jesus followed heals him. the leper at A this man time. with leprosy came and knelt before him and said, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Immediately he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, "See that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded as a testimony to them." Amen. So, yun nga po ang nangyari. At sinasabi na wag mong sasabihin ito kahit kanino. Pero, hindi ganun ang nangyari. Di ba? Tulad nung sa bulag, ganun din yung sinabi, wag mo muna sasabihin or wag mo ipagkalat. Pero anong ginawa nila? Pinagsabi lalo. Kumbaga may pag-aaral nga na sabi nila, alam ni Jesus Christ gawing reverse psycho yung kanyang command, ni reverse psychology niya. Alam niyo, may mga tao kasi na pag sinabi mong wag mong sabihin, lalo nilang sasabihin. Pag sinabing sabihin mo, tsaka lang sila hihinto. So, nabasa ko yun sa isang libro na Jesus knows how to use reverse psychology command or tawag dito, yun nga, yung command. Oo. Kaya ni-reverse psycho niya itong leprous na ito. At napakaganda ng sinabi ng leper, no? If you are willing, di ba? At tama din kasi, let your will be done, yun ang prayer din na itinuro ni Jesus Christ. At kuha din ng leper na ito yung proper na prayer din kung paano tayo lalapit talaga sa Panginoon. At ganun din, di ba, sa aklat ng James po ba yun o Peter na sabi, wag nating sasabihin na bukas pupunta ako doon o sa makalawa yung mga plano natin. Ang sabihin daw natin kung loloobin ng Diyos, di ba? Yun daw po ang dapat natin. Kung kalooban ng Panginoon. Kaya minsan kapag ganun ang sagot natin na kung kalooban ng Diyos, yung iba ang sagot naman, kalooban niya ng Lord, pumunta ka na. Hindi nila naintindihan na kung bakit sinasabi mong kung loloobin ng Lord ay yun kasi ang nasa loob ng Bible or nakasulat din sa Bible. Bagamat kalooban naman talaga ng Panginoon na tayo ay gumaling, di ba? Yun ang will ng Lord. Ang tawag doon ay perfect will ni Lord. Healing, salvation. Yun naman talagang kalooban ni Lord, di ba? Prosperity. Pero sometimes God is allowing something, so may permissive will. Kaya ang sabi din ng Panginoon or ang tinuro sa atin sa Bible, if God permits, kung pahintulutan ng Panginoon, pupunta ako sa ganito, sa ganyan. So if God permits, huwag tayong maging sure agad if God permits. Katulad nito, meron kaming plan na magkaroon ng isang fellowship and everything was set. Pupunta kami sa resort, doon yung online namin na gawain ay gagawin naming face-to-face. Nakahanda na po yun para sa Sabado, pero sobrang prepared, ganyan. Alam na kung ilan ang pupunta, makatahe. Pero biglang yung speaker na mula sa Canada ay ayun, kinuha yung kanyang father. So, condolence na lang po doon sa mag-share. So, they have to go to Mindanao. Punta sila ngayon ng Mindanao para magluksa doon. So, hindi natuloy dahil sila talaga yung main dahilan kung bakit magkakaroon ng fellowship doon. At naisabay din sa isang gawain natin sa Lapasap, sa Cabugao, Ilocos Sur. Kaya pupunta tayo dyan sa Sunday to witness one of our church anniversary there. At yun nga, parang biglang nag-change ng plan, ano. Kaya napakaganda din yung prayer talaga nito ni yung leper. If thou wills, or if thou permit, let me be healed.
Ang sagot ng Panginoon, yes, kalooban ko talaga na ikay gumaling. And God touch this person. Bawal hawakan, mga kapatid, ang leper. Yung mga may leprosy, nakakahawa po yun. At lalo na yung 10 leper, hindi na lumapit sila kay Jesus Christ Yung 10 leper. Pero iba yung case nito, isang leper lang. Pero hinawakan siya ni Jesus Christ. Yung 10 leper, malayo sila na sumisigaw. Talagang todo yung sigaw nila. Nagpapapansin sila. Pero ito hindi. Talagang harap-harap na hiniling niya sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay hindi nang hinayang or nandiri man lang sa sitwasyon ng taong ito. So hinawakan niya. Hinawakan niya. So tayo, kamusta? Kaya ba nating hawakan yung mga ibang tao na pinandidirihan na sa kanilang kasalanan? Kaya ba nating tapikin yung lasinggero sa ating kapitbahay? Or tayo'y diring-diri at sinasabi natin na bakit di na lang mamatay itong lasinggero na ito? Ganun ba tayo, mga kapatid? So instead na i-lay hands natin yung mga taong kinabubisita natin sa buhay natin at tapikin na makaranas sila ng kagalingan sapagkat kalooban ng Panginoon na sila ay gumaling, makalaya at maligtas. So may pakialam ba tayo sa ganun? Kaya maging rin tayo yung kamay natin na instead na manakit ay lalo tayong maging malapit sa Panginoon at sa kanyang mga ginawa. So that's how God's grace will move in us na ma-share din natin sa iba. So the Jews believed that when the Messiah came, he would be able to cure lepers. This leper comes to Jesus, convinced that Jesus could cure him. And Jesus does. His reason for coming was faith that Jesus was the Messiah. So Jesus tells him not to tell to anyone, to avoid people from coming for a cure but not related to faith. So this man is overjoyed and can contain himself and tells anyone. So this causes the Lord to avoid the cities because of the crowd searching for him and looking for a sign or miracle. Pero hindi rin nangyari nga talaga yon. Dahil nga, nung nagpakain siya ng 5,000, dinumog na siya kasi hindi na talagang hindi na mapigilan yung pag-viral niya. So the leper's unwanted publicity, ayan na, return na sa Capernaum. So bumalik siya sa Capernaum. At ayun na nga, seemed to have forced an end to the preaching tour and Jesus returns to his home in Capernaum. Ayan na, yung nangyari sa leper, sumikat na. So while he is in his home, there are crowds that come to hear him speak, even at his house. Kahit sa nasa bahay na, nananahimik na. So it was during this time that several men who couldn't get inside the house through the door. So may pumunta siya sa isang lugar, doon nagsishare si Jesus Christ, pero hindi na makapasok yung mga tao. Ito yung panahon na pumunta sa roof, and they decide to remove the tile from his roof and lower one of their paralyzed friends through so he could be with the Lord. Jesus forgives the man's sins first to show his divine authority. And when the scribes sitting there questioned if he had the authority, so Jesus healed the man to show that he had both the authority and to forgive sins and the power to heal, since one goes with the other. Only God can heal and only God can forgive. Kaya hindi pwedeng pipili lang sa dalawa na kung magpapagaling lang o magpapatawad. Talagang pinerform niya yung dalawa. So if you can do one, you can do the other. Amen. So, praise the Lord. Diba? Ito yung sikat na kwento na may 4 na magkakaibigan at dinala yung kanilang kaibigan na paralisado. Binutas yung room na pinagtuluyan ni Jesus Christ. Kaya alam natin na marami na tayong preaching about this, and I don't have to explore more about this story para makamove na tayo. So 41, the calling of Matthew. So after this event, so ito yung mababasa sa Matthew chapter 9 verse 9 to 13, Mark 2, 14 to 17, and Luke 5, 27 to 32. Calling of Matthew. So ano ba ang trabaho ni Matthew? Comment nga natin kung alam natin ang work ni Matthew. Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng Matthew? Sige nga. Parang noon, ang challenge ko yung Santiago, di ba?
ano ibig sabihin ng ano ang pangalan ni James sa Tagalog? Walang makasagot. O ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng Matthew? I-google nyo na. Comment nyo sa live stream. Yes, si Sister Pasita Milo, tama po. Ang trabaho po ni Matthew ay tax collector. Nasagot na yung isang tanong. O, yung ikalawang tanong, ano ibig sabihin ng Matthew? Gift of God. Gift of God. Tama, nauna na si Sister Mirna. Oo. Gift of God. Ibig sabihin ng Matthew ay gift of God. Mathathayon sa Greek, pero sa Hebrew yan ay Mathityahu. Parang Yahweh kasi Yahuwah. Okay, gift of Yahweh. Yun talaga yung gift of Jehovah sa Hebrew. So after this event, he was by the Sea of Galilee, where he found and called Matthew as his next disciple. So far, most of his apostles are relative and fishermen from his own region. So relative sila na Matthew is not a relative or fisherman, but a despised tax collector for the region. Ang mga magkaka-relatives yung si Simon Peter, si Andrew, si James. Pero ito, not relative siya. Pero despised tax collector for the region, parang isa sa tinuturing talaga nila makasalanan dahil kino-compromise niya yung, alam niyo na, pag sinabing tax collector tulad ni Zacchaeus, di ba? Makasalanan ng tingin nila sa mga yon. Dahil dalawa as a Jew, ang heart mo ay nandoon sa pagiging strict ng command ng emperor. Nasa Roman, kaya matindi ang tax collector talaga as pag mga Pharisee, ganun, ang tingin nila sa kanila ay parang nanguhudas. Yun, dalawa ang kanyang pinapanigan. So he as a tax collector for a foreign government was considered a sinner, along with gamblers, thieves, herdsmen, custom official, etc. As such, they could not act as judges or witnesses against others because of their moral uncertainty. Yun ang problema. Dahil siya ay ganun nga yung credibility niya, so paano mo masasabi na credible siyang sumunod kay Jesus Christ? But then, dito, ipinakita ng Panginoon na kahit ano ba ang present condition mo sa buhay, if God called you, kahit ano man naging sitwasyon mo, if that is past, that's already past. Jesus cleansed you and wants to use you. Yung nakaraan mo, it could hinder, if you will look back sa yung mga nakaraan, it could hinder your future ministry. Pero kung marunong ka nang tumingin at tumutok sa pinapagawa ni Kristo, ano man lang yung nakaraan, huwag mong hayaan yan na maging hadlang sa ministry mo. Kaya alalahanin natin palagi ito si Matthew, mga kapatid. Hindi siya credible, but yun nga, lahat naman tayo we are disqualified, we are unqualified. But Jesus only, si Jesus lang, ang grace lang niya ang nag-make us to be qualified by His grace. So Jesus nevertheless calls this man to follow, and he does so immediately. Siya agad, ura-urada, iniwan niya talaga yung trabaho niya. So enthusiastic is he about his call that he invites Jews to his home for a feast. Ayun nga, at umuwi siya, in-invite nila at nagkaroon sila ng kapistahan doon. So many of his sinner friends are there, and this causes the Jews to murmur, hala, sino ba tong Jesus na sinasabi niya na nagpapatawad ng kasalanan? Kasama niya yung mga makasalanan. So Jesus was associating with sinners, but not to share their sins. He was there to call them out of their sins. Amen. Praise the Lord. So napakaganda. Marahil tayo din may mga pagkakataon na ganun ang kahatulan ng ibang tao sa atin. May mga point na dahil sa paglilingkod natin, parang masama ang tingin sa atin.
Minsan yung mga kamag-anak natin na hindi tanggap na mas pinili nating magpastor kahit marami tayong kakayanan, or sa mga nag-iisip pa lang sa inyo kung magpo-full-time kayo o hindi, mga kapatid, talagang ang Diyos ang magpo-provide. Kahit malaki ang kinikita mo ngayon at tinawag ka ng Panginoon at sinasabi niyang sumunod ka sa akin, huwag kang mag-doubt because God always provides. Talaga, sa umpisa lang yan, akala mo talaga wala. Pero yun yung challenge eh. At hindi ka makakapag-leap of faith kung hindi mo iiwanan yung comfort zone mo. At mag-reply sa call ng Ama, sa call ng Panginoong Hesus para mapalawak ang karya ng Diyos, lalo na nasa huling panahon na tayo. Kaya kung meron man sa inyo nakikinig ngayon at hindi ko alam kung sino sa inyo ang tinatawag ng Panginoon, just reply. Not per se na kung may trabaho ka ngayon ay ibig ko sabihin, bitawan mo na. Hindi naman sa ganun na baka sabihin nyo, pinag-full time po kayo. No. Meron pa rin naman, maraming mga pastor na hindi naka-full time but pinili pa rin nilang maglingkod. Sinabay nila. So, pwede yon, hindi ko sinabing full time lang. Pero, depende kasi sa leading. If God is calling you to do your full-time ministry, then do it. God will provide. If not, then do it. Because that's God. That's how God provides. Nawa na gets natin yung ibig sabihin. Hatian ng Diyos tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.